Huwag kang papasok. Aokigahara Forest Horror Real Story. Hindi lahat nakakabalik. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe, like, at pindutin ang notification bell. Dahil dito lang sa Sindak sa Dilim PH, hatid namin ang mga kwentong hindi mo maipapaliwanag. Sa paanan ng Mount Fuji, matatagpuan ang Aokigahara, isang kagubatan na sa unang tingin ay napakaganda. Pero para sa mga nakaranas na pumasok dito, hindi ito ordinaryong gubat. Makapal ang mga puno, magkakaugnay ang mga ugat, at ang katahimikan, hindi normal. Sa paanan ng Mount Fuji, matatagpuan ang Aokigahara, isang kagubatan na sa unang tingin ay napakaganda. Pero para sa mga nakaranas na pumasok dito, hindi ito ordinaryong gubat. Makapal ang mga puno, magkakaugnay ang mga ugat, at ang katahimikan, hindi normal. Sabi ng mga lokal, kapag pumasok ka rito, parang nawawala ang direksyon mo, kahit may mapa ka pa. Si Kenji, isang vlogger na mahilig sa adventure, ay nagdesisyon na pasukin ang Aokigahara. Hindi siya naniniwala sa multo. Para sa kanya, lahat ng horror stories ay gawa-gawa lang. Bitbit niya ang camera, flashlight, GPS, at kumpiyansa siya na makakalabas siya ng maayos. Sa entrance pa lang, may mga sign na nagsasabing, pag-isipan mong mabuti ang buhay mo. Hindi ka nag-iisa. Napangiti lang si Kenji. Para sa kanya, pangtakot lang iyon. Pero habang papasok siya, napansin niya ang isang kakaiba. May mga lubid na nakatali sa mga puno, parang trail ng mga taong ayaw mawala. Habang lumalalim siya sa gubat, nawawala ang signal. Hindi gumagana ng maayos ang kompas. Nagiging malamig ang hangin. At bigla niyang napansin, wala siyang naririnig na ibon. Walang kuliglig. Walang kahit anong tunog. Parang patay ang lugar. Habang nagvi-video siya, may nakita siyang anino sa likod ng isang puno. Tinawag niya, "Hello? May tao ba?" Walang sumagot. Pero sa camera niya, may lumitaw na figure. Isang taong nakatayo, nakatalikod, at hindi gumagalaw. Pagtingin niya ulit, wala na. Habang naglalakad, may narinig siyang mahina. "Tulungan mo ako?" Napahinto siya. Akala niya imahinasyon lang. Pero muling umulit ang boses. "Huwag mo akong iwan." Galing ito sa mas malalim na bahagi ng gubat. Sinundan niya ang boses. Hanggang sa makarating siya sa isang parte na may lumang bag, sapatos, at sirang gamit. At doon, may nakita siyang isang katawan. Hindi na gumagalaw, hindi na buhay. Sa sobrang takot, umatras si Kenji. Pero habang paalis siya, napansin niyang may nakatayo sa likod ng katawan. Isang babae, mahaba ang buhok, nakaputi. Dahan-dahan itong lumingon, wala itong mukha. Biglang bumagsak ang kamera niya. Nang pulutin niya ito, ang babae ay mas malapit na. At narinig niya ang bulong, "Sumama ka sa amin." Tumakbo siya ng buong lakas, pero habang tumatakbo siya, paulit-ulit ang daan, parang umiikot lang siya. Hindi siya makalabas. Sinubukan niyang bumalik sa pinanggalingan niya, pero kahit saan siya lumingon, pare-pareho ang itsura ng mga puno. Walang malinaw na daan. Tiningnan niya ang GPS, walang signal. Ang kompas, umiikot. Parang ayaw siyang palabasin ng gubat. Sa sobrang kaba, tiningnan niya muli ang kanyang kamera at doon niya nakita, sa likod niya, ilang metro lang ang layo. May nakatalikod na babae, mahaba ang buhok, nakaputing damit, hindi gumagalaw. Dahan-dahan siyang lumingon sa likod niya. Wala. Bumalik siya sa kamera, nandun pa rin, mas malapit na.
Hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo siya. Hindi na niya alam kung saan siya papunta. Ang alam lang niya, kailangan niyang makalabas. Habang tumatakbo siya, parang may mga yabag sa likod niya. Hindi isa. Marami. Parang may sumusunod. Matapos ang ilang minuto o oras, hindi niya na alam. Nakita niya ang liwanag, ang labas ng gubat. Paglabas niya, bumagsak siya sa lupa, hingal na hingal. Akala niya ligtas na siya. Pero nang tingnan niya ang kanyang mga paa, may mga bakas ng putik. Hindi lang isa, may ibang bakas na hindi kanya. Pag-uwi ni Kenji, hindi na siya pareho. Hindi na siya bumalik sa Aokigahara. Hindi na rin siya gumawa ng mga ganong klase ng video. Sa bawat gabi, minsan, naririnig pa rin niya, Kenji, may mga lugar sa mundo na hindi lang tahimik, kundi puno ng mga kwento na hindi na dapat ginagalaw pa. At sa Aokigahara Forest, hindi mo alam kung ang naririnig mo ay hangin lang o boses ng mga hindi na nakaalis. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tunay at nakakatakot dito lang sa Sindak sa Dilim PH. Maraming salamat po sa panonood hanggang dulo. Malaking bagay po ang inyong suporta at oras para sa akin. Sana ay may naibahagi akong kwento na kahit papaano ay nakaantig o nagbigay inspirasyon sa inyo. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.